Grabe, ang tagal na. Ayan na, puno na. Di ba pinabuhos nila? So ngayon puno na naman dito. Wala na kaming dadaanan. Para sa akin kasi effective talaga yung stoplight eh. Ito na naman, pabuhos-buhos na naman dito. Akala nyo sa EDSA lang may ganito? Hindi oy. Dito sa Kabuyaw meron kami yan. Grabe, ang tagal na. Uubos na yung oras namin. Sensya na mga tropa na nano na ako. Napuno na ako. Grabe, sobrang tagal. Wala na, puno na oh. Ayan na, puno na. Galing talaga. Di ba pinabuhos nila? So ngayon puno na naman dito. Wala na kaming dadaanan. Hindi nila na-control. Dapat alam nila mapupuno na. Hindi na sila nagpabuhos. Kinain na tuloy nila yung lane namin. Di ba? Ay nako, Kabuyaw. My goodness. May stress ka talaga eh, no? Mapupuno ka talaga eh. Ewan ko bang bakit ayaw nilang gamitin yung stoplight. Para sa akin kasi effective talaga yung stoplight eh. Kasi hindi na maiwasan yan eh, sa dami ng sasakyan ng Pilipinas. Wala na talaga. Ito na naman, pabuhos-buhos na naman dito. Ay, ayan talaga, wala tayong magagawa. Traffic is traffic. Sipin mo, lapit ko lang dapat sa bahay. Pero dahil sa traffic inabot na ako ng 1 oras. Malayo pa tayo tropa. Malayo pa tayo. Mukhang di na talaga aabot yung gasolina ko. Sabi ko pa naman kakain tayo ng pares. Iba-vlog natin yung parisan dun sa amin. Meron pa tayong isang traffic na susuungin. Ay nako. Ano araw ba ngayon? Monday ba? Monday ba ngayon? Kaya pala eh. Lunes pala kaya traffic. Ito na. Punta na tayo sa pangatlong traffic. Traffic is real. Kasama na sa buhay ng Pilipino ang traffic, di ba? It's more fun in the Philippines. Ginagawa kaya sa ibang bansa yung ganun. Yung papatayin yung stoplight tapos bubuhos-buhos na lang. Papahintuin dito, tapos yung isang side na yung paandarin. Hindi ko minsan magets yung logic eh. Oo nga, napabilis mo, binuhos mo. Kaso naipon dun eh. Magsasacrifice yung kabila. Sasacrifice yung pauwi. Halimbawa ako pauwi, sakripisyo, ilang minuto yung sacrifice namin. Ito na yung sinasabi ko. Ito yung pangatlong traffic. Ano, kaya nyo to? Kala nyo sa EDSA lang may ganito? Hindi oy. Dito sa Kabuyaw meron kami yan. Doon traffic din doon sa Mamatid, sa Banlik. Ito kasi dito ako dumadaan, medyo ma-shortcut dito eh. Yun, medyo mabilis tayo dito ah. Medyo mabilis. Good job. Kaso ano, baha. Yun lang. Yung tubig kanal, maapaw na. Hihi, sarap. Madudumihan na si Duk. Sorry Duk, amoy kanal ka na Duk. O, yung partida, wala pang ulan yan ha. Paano pa kaya pag umulan? Diba? Mga ganito sitwasyon tropa. Ano ko lang, piga-piga lang kaunti para hindi mo apak yung sapatos mo. Ayan, tulad yan. Patay. Mga iapak yung sapatos ko. Naiapak ko na.
Nakakaliwa pala si tropa nating expander eh. Basa tuloy yung sapatos ko eh. Malapit na tayo tropa. Malapit na tayong mapuno. Malapit na tayong mayamot. Ay Diyos ko. Mayamot. Malapit na, konti na lang, mayayamot na si Tonton. Well actually, nayamot na ako kanina. Ay Diyos ko. Comment nyo nga mga tropa kung nakakatulong ba yung ganun, yung magbubuhos ang MMDA natin o yung taga batas trapiko natin. So di-disable nila yung stoplight, tapos papabuhos nila, igugo nila yung kabilang side, tapos yung kabilang side naman i-stop nila. Sa tingin nyo nakakatulong ba yung ganun? Para sa akin hindi eh. Kasi kahit anong gawin nila, traffic talaga. Traffic is traffic dahil sa dami ng sasakyan, dahil sa rush hour. Pero anyway, hindi natin masasabi, no? Ako, opinion ko lang kasi hindi naman ako nagta-traffic, hindi naman ako traffic enforcer. Siguro may mga pag-aaral sila tungkol doon, pero sa pananaw ko useless yun. Pananaw ko lang So kung may nakakapanood o may enforcer na makakapanood, paki-explain po kung saan nakuha yung ganong logic o yung ganong estilo. May pinagayahan ba tayo o sarili lang natin na ideya yung ganon? Kasi katulad kanina, hindi na nila na-monitor yung mga sasakyan na papunta o yung binuhos nila. Ang ginawa ng mga papunta, kinain na yung lane namin. Tapos nung pinago kami, kakaunti na lang yung lane namin. Actually parang motor na lang yung kasya. So yung mga sasakyan parang hirap nang dumaan. Eh di traffic rin kami, di ba? Hindi rin kami nakinabang. Nahirapan na kami nung una, nahirapan pa kami nung pinago kami, di ba? Double black eye kumbaga. Ay, pero malaga makauwi tayo ng ligtas, di ba? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Tsaka makauwi tayo dahil hindi na ubos yung gas natin. Awa ng Diyos, may gas pa tayo. Yahoo! So hindi natin magagastos yung 80 pesos ko sa pitaka. So mamaya manghingi tayo kay Mrs. kahit 100 para pang gas natin. Kasi isang araw na lang pasok ko, rest day ko na. Hey! Lubak. Oh my God. Ito minsan traffic din. Gawa ng mga enforcer, yung mga nagta-traffic, di ba? Yung mga pulis, yung mga pulis tayong nag-i-inspect, yung mga hindi naka-helmet. So kailangan naka-helmet tayo. So bilang motorista, warningan natin yung mga walang helmet. Kasi nakakaawa naman, di ba? Minsan kasi may mga dahilan ba't di nag-helmet, pero mali pa rin kasi for safety talagang helmet. Dapat pag alis ng bahay naka-helmet. Wala pa naman tayo nakikita hindi naka-helmet. Malaki-laking abala yan pag nahuli ka. Sigurado hindi ka na makakapasok. Tapos penalty ka pa, di ba? Malaki-laki yung babayaran mo. 1.5 na yata ngayon sa walang helmet. Hindi ako nagkakamali. Wala naman tayo nakita hindi naka-helmet mga tropa. Yun, isa. Meron tayo sa nakita, binarningan ko. Sabihan natin na mag-helmet. Yun lang. Malapit na tayo sa bahay. Kakaraos din sa wakas. Grabe ang traffic ng Kabuyaw. Only in Kabuyaw. Kaya kayo, dito kayo kumuha ng bahay. Para maranasan nyo rin yung nararanasan ko. Pero kahit saan naman siguro sa parting Pilipinas, hindi mawawala yung traffic, di ba? Traffic is more fun in the Philippines, especially in Kabuyaw. Marami akong nakitang walang helmet
Hindi ko na nasabihan.